ang kabias ng Indus sa Timog Asya. Sa rehiyong Timog Asya nagsimula ang kabias ng Indus na nakasentro sa mga lambak ng Indus River. Dumadaloy ang Indus River sa kasalukuyang bansang India at Pakistan. Sa nasabing ilog umunlad ang kambal na lungsod ng kabias ng Indus, ang Harappa at Mohenjo-daro. Harappa, matatagpuan sa kasalukuyang Punjab na bahagi ng Pakistan. May 350 milya ang layo nito mula sa Mohenjo-daro pahilaga. Mohenjo-daro. Ang Mohenjo-daro ay nasa katimugang bahagi ng daluyang Indus River. Natuklasan ang dalawang lungsod na ito sa lambak Indus at tinatayang umusbong ito noong 2700 BCE. Sinasabing ang mga Dravidian ang bumuo ng kabias ng Indus. Planado at malapad ang mga kalsada nito. Ang mga gusali ay hugis parisukat at ang mga kabahayan ay may malalawak na espasyo. Ang pagkakaroon ng mga palikuran ng mga kabahayan ay tinuturing na kauna-unahang paggamit sa kasaysayan ng sistemang Alcantarilla o sewerage system. Harappa, 2700 hanggang 1500 BCE. Ang kabias ng Harappa na natuklasan sa lambak Indus ay tinatayang umusbong noong 2700 BCE. Ang Harappa ay matatagpuan sa kasalukuyang Punjab na bahaging Pakistan. Ang lungsod na ito ay may sukat na halos 1 milyang kwadrado at tinatayang may halos 40,000 na katao. Ang kanilang mga bahay ay hugis parisukat at halos magkakadikit-dikit. Ang mga naninirahan dito ay bihasa sa pottery o paggawa ng mga palayok, sculpting at pag-uukit sa bato. Mohenjo-daro, 2600 hanggang 1800 BCE. Sa kabilang dako ng Mohenjo-daro ay nasa katimugang bahagi ng daluyang Indus River. Ito ay matatagpuan sa Punjab. Katulad ng sa Harappa, naging maunlad rin ang pamumuhay sa Mohenjo-daro. Iba-iba rin ang mga sukat ng mga natagpuang bahay na kadalas ay may 2 palapag at binubuo ng kusina, salas, kwarto at paliguran. May mga nahukay rin ditong upuang gawa sa kahoy na napapalimutian ng mga abaloryo. Masasabi ring naging eksperto rin ang mga naninirahan sa Mohenjo-daro pagdating sa pag-i-sculpta, pati na rin sa pag-uukit sa mga bato. Paring-hari, mga seal o selyo. Pagbagsak ng Harappa at Mohenjo-daro. Matapos ang 1 milenyong pamamayani sa Indus, ang kabiasnan at kulturang umusbong rito ay nagsimulang humina at bumagsak. Ang Mohenjo-daro ay dilisan ng mga tao marahil dahil sa panganib na dulot ng mga sumasalakay na tribo sa kanilang hangganan. Ang Harappa naman ay nagsimulang bumagsak nang salakayin sila ng mga Aryan noong 1500 BCE. Ang mga Aryan. Ang mga Aryan ay pinaniniwala ang nagmula sa mga steppe ng Asya sa kanluran ng Hindu Kush at nakarating sa Timog Asya sa pamamagitan ng makikipot na daan sa kabundukan. Ang salitang Arya ay nangangahulugang marangal o puro. Sa wikang Sanskrit, ang wikang ito ay dinala ng mga Aryan sa India. Panahong Vedic, 1500 hanggang 500 BCE. Ang mga Aryan ay nagtungo pakanduran sa Europa at patimog silangan sa Persya at India. Dinala nila sa India ang wikang Sanskrit, ang wikang klasikal ng panitikang India. Ang kaalaman ukol sa pamamalagi ng mga Aryan sa India ay hango sa 4 na sagradong aklat na tinatawag na Vedas. Ang Vedas ay isang tinipong akdang mga himno ng pandigma, mga sagradong ritual, mga sawikain at salaysay. Ang lipunan ng mga sinaunang Aryan ay mayroon lamang 3 antas, mga maharlikang mandirigma, mga pari, mga pangkaraniwang mamamayan. Kapansin-pansing ang bawat kasapi ay maaaring makalipat patungo sa ibang antas ng lipunan. Ang isang mandirigma ay pinipili upang pamunuan ng pamumuhay ng mga tao. Nagkaroon ng pagtatag ng maliliit na imperyo samantalang ang pagiging pinuno ay nagsimula ng mamana.
Sa katapusan ng panahong ito, mas naging makapangyarihan ang mga kaparian sapagkat naging mahalaga ang kaayusang itinuturo ng kanilang paniniwala ukol sa mga tao at mga Diyos. Nang lumao na buo ang tinatawag na sistemang caste sa India, ang terminong caste ay hango sa salitang kasta na nangangahulugang angkan. Pagbubuo ng mga kaharian at imperyo, 500 BCE hanggang 500 CE. Maghada, Kabisera, Pataliputra, Pimpisari, pinakamahusay na pinunong Maghada. Pinalawak ang sakop hanggang Punjab. Bumagsak dahil sa pagsalakay ng mga Persyano sa pangunguna ni Cyrus the Great at Darius the Great. Natalo naman ng hukbo ni Alexander the Great ang mga Persyano, ngunit lumisan agad sapagkat nang hina na ang kanyang mga kasamahan. Imperyong Maurya. Itinatag ni Chandragupta. Si Chandragupta ay naging mahigpit dahil sa kanyang tagapayo na si Kautilya. Kautilya nagsulat ng Arthasastra na naglalaman ng usaping estratehiyang politikal. Bindusara nagpalawak ng lupain. Asoka, pinakamahusay na pinuno sa Maurya, naging tagasunod ng ahimsa dahil sa naganap na labanan sa Orissa. Imperyong Gupta. Ang pangalan nito ay hango mula sa pangalan ng naunang imperyo. Itinatag ito ni Chandragupta I. Chandragupta II nakontrol uli ang Hilagang India. Muli ang kabisera ng imperyo ay nasa Pataliputra. Maunlad ang mga larangan ng astronomiya, matematika at siruhiya sa panahong ito. Si Kalidasa, ang kinikilalang pinakamahusay na manunulat at makata ng India. Ang dulang sakuntala na tinatayang isinulat niya noong ika-4 o ika-5 siglo CE ay hango mula sa kaisipang Hindu. Sa pagsapit ng ika-6 na siglo CE, nagsimulang humina at bumagsak ang Gupta sa kamay ng panibagong mananakop, ang mga Hun, na maaaring mga Iranian o Turk mula sa gitnang Asya. Imperyong Mughal. Itinatag ang Mughal ng masakop ni Babur ang Hilagang India at Delhi noong 1526. Narating ng imperyo ang tugatog ng kapangyarihan sa ilalim ni Akbar na namuno sa kabuuan ng Hilagang India mula 1556 hanggang 1605. Ilan pang magagaling na pinuno ang humalili kay Akbar, tulad ni Shah Jahan na nagpatayo ng Taj Mahal at Aurangzeb nagbawal ng sugal, alak, prostitusyon at sati o pagsunog ng buhay sa mga biyuda. Labis na humina ang Mughal dahil rin sa pagdating ng makapangyarihang English sa India. At yun lang, thank you for watching.